Si Balong ay ulilang lubos na. Simula nang mamatay sa aksidente ang kanyang mga magulang, noong 5 taong gulang pa lamang siya. Kaya naman sa pangangalaga na lamang ng kanyang tiyahin siya umaasa. Ngunit pagmamalupit ang palagi nitong natatamo sa matandang dalaga. Isang araw, habang naglalakad siya papasok sa kanyang eskwelahan, ay nakita niya ang kanyang tiyahin na si Aling Susan. Nakausap ang kumari nitong kapwa chismosa rin. "Tiyang, hingi po sana ako ng pera para po sa project namin sa school." Wika ni Balong sa kanyang tiyahin. "Ano? Hingi ka na naman? Kakabigay ko lang sa iyo nung nakaraang linggo ah." Nanlilisik ang mga matang pasigaw na sabi ni Aling Susan sa batang si Balong. Kahit na ito'y kaharap lang naman niya. "Tiyang, naubos na po kasi yung 20 pesos na ibinigay niyo sa akin noong isang linggo eh. Binili ko po kasi ng mga pagkain. Gutom na po kasi ako." Paliwanag ni Balong sa masungit na tiyahin. "Ay, wala akong pakialam kung naubos na ang pera mo o kung ano man ang ginawa mo doon. Wala akong ibibigay sa iyo ngayon. Kung makahingi ka, akala mo naman may pinatago ka sa akin. Alis na, sinisira mo ang araw ko." Iritang sabi ni Aling Susan sa pobreng si Balong habang humihit-hit pa ito ng sigarilyo. Lulugulugong umalis si Balong at pumasok na sa eskwelahan. Sa kanyang isip ay nasabi niyang, "Bahala na nga, hingi na lang ako sa kaklase ko mamaya." Malungkot na wika niya sa kanyang sarili. Ganoon palagi ang eksena sa tuwing hihingi siya ng pera sa kanyang tiyahin. Napakadamot nito pagdating sa kanyang pangangailangan. Minsan nga, ay naisip niyang mas okay pa siguro na palaboy na lamang siya sa lansangan. At least doon ay kahit papaano, ay baka may manglimos pa sa kanya, kahit barya-barya lamang. Hindi tulad ng nasa poder siya ng kanyang tiyang Susan, mas masahol pa sa hayop kung ituring siya nito. Lalo pa kung natatalo ito sa sugal. Sa isip-isip niya rito, kung pinambili na lamang nila iyon ng pagkain o pangangailangan sa kanilang bahay, ay napakinabangan pa nila ng maayos ang perang ipinatalo lamang ito sa sugal. Kung tutuusin, ay pera ng batang si Balong iyon, dahil ito ang perang natanggap niya mula sa pagkawala ng kanyang ama't ina. At sa tingin niya, kaya lang naman siya kinuha upang alagaan ng kanyang tiyang Susan ay dahil sa benepisyong nakukuha niya buwan-buwan. Kung tutuusin ay wala naman talagang malasakit ito sa kanyang kinabukasan. Para sa kanyang tiyahin, ay isa lamang siyang utusan. Isang araw, papasok nang muli si Balong at hindi na siya nakatiis pa. Dahil na rin siguro sa matinding kalam ng sikmura niya. Kaya naman nasagot niya ang kanyang tiyang Susan. "Tiyang, bakit naman po kayo ganyan sa akin? Nanghihingi lang naman po ako ng kahit kaunting pambili ng pagkain. Kung tutuusin po ay pera po ng nanay at tatay ko ang nilulustay nyo. Tapos ginagamit nyo lang sa pag-inom ng alak at pagsusugal." Umiiyak na sabi ni Balong sa kanyang tiyahin na si Aling Susan. Nagulat naman si Aling Susan sa tinuri na iyon ng batang si Balong. Kaya't hindi agad ito nakaimik. Hindi kasi nito akalain na masasabi iyon ng bata at nang makarecover na nga siya sa pagkabigla, sa kanya nasabi ang mga salitang, "Abay wala kang utang na loob na bata ka. Matapos kitang kukupin, ganito lang ang igaganti mo sa akin? Baka walang modo mo." Galit na sabi ni Aling Susan sa batang si Balong. "Umalis ka na nga sa harapan ko at baka hindi ako makapagpigil ay masaktan pa kita." Gigil na sabi ni Aling Susan. Habang nanlilisik pa ang mga mata nitong dinaduro-duro siya. Umalis na lamang si Balong at nilakad niya ang daan patungo sa kanyang eskwelahan habang bitbit nito ang kanyang mga gamit. Gutom na talaga siya ng mga oras na yon. Ngunit ayaw niyang tumigil sa pag-aaral dahil alam niya kasi na sa kahit murang edad pa lamang niya ay ito lamang ang magiging susi upang kahit papaano ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Bukod doon, ay panandalian niyang nakalimutan ang hirap na kanyang nararanasan sa kamay ng malupit at walang awa niyang tiyahin. Sa kanyang murang edad, ay maagang naranasan ni Balong ang matinding dagok ng buhay. Ultimong kaunting pera para sa pambili niya ng makakain. Upang malamnan ng kumakalam na sikmura, ay pinagkakait pa sa kanya ng salbahing tiyahin. Minulat si Balong sa katotohanang pobre lamang siya at walang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil sa kanyang murang edad. Kaya naman kahit nahihirapan,
ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng paraan upang kahit papaano ay mapawi ang kalam ng kanyang sikmura. Ngunit sa araw na iyon, ay hindi na siya nakagawa pa ng paraan dahil sa nangyari sa kanila ng kanyang tiyahid. Tumutunog ang tiyan ni Balong habang kasagsagan ng kanilang klase. Wala roon ang focus nito sa itinuturo ng kanyang guro. Ang kanyang nasa isip lamang ay kung papaano siya makakakain ng mga oras na iyon. Lalo pang tumindi ang pagnanais niyang makakain nang dumating na ang oras ng kanilang recess. Kanya-kanyang labas ng mga lunchbox ang kanyang mga kamag-aral. Samot-saring amoy ang kanyang naaamoy dahil sa iba't ibang baon ng kanyang mga kaklase. Lalo lamang siyang nakaramdam ng putok at matinding habag sa sarili, lalo na nung kutsain pa siya ng kanyang katabing kaklase. "Uy Balong, nasaan ang baon mo?" Tanong ni Elmer sa kanya. "Wala kang baon no?" Tanong muli nito. Sabay pagpapakita ng baon ng malaking tipak ng manok na may kasamang gravy. "Ang sarap talagang kumain," sabi pa ng pilyong batang si Elmer. Maya-maya pa, ay bigla na lamang tumunog ang tiyan ni Balong, senyales na pagkalam ng kanyang sikmura. Narinig naman ito ni Elmer, kaya naman sumigaw ito ng, "Uy, narinig niyo yun?" Nagbabibrate yung tiyan ni Balong. Sabay turo nito kay Balong na ng mga oras na yon ay hindi lamang gutom ang nararamdaman, kung hindi matinding pagkapahiya at habag sa kanyang sarili. Sa isip-isip niya, kung buhay lamang ang kanyang mga magulang, ay hindi niya ito mararanasan. Kasabay noon ay ang pagpatak ng mga luha sa magkabilang mata ng pobreng bata. Mabait at matalinong bata si Balong. Yun nga lang, ay madalas itong nag-iisa dahil na rin siguro sa katayuan nito sa buhay. Bagay na madalas na napapansin ng isa sa mga guro niya. Ito ay walang iba kung hindi si Ma'am Letty. Noon pa man ay kilala na ni Ma'am Letty si Balong, kaya't alam na nito na tahimik lamang ang bata. Naiintindihan naman niya na ganoon lamang ito. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin niya ang lungkot sa mga mata ng bata. Minsan ay kinamusta ni Ma'am Letty si Balong, at tipid naman itong umiti sa kanya. Ngunit panandalian lamang ito, dahil agad itong napalitan ng kalungkutan, nakitang-kita sa mukha ng batang lalaki. Kaya napaisip ang guro kung may pinagdaraanan ba ito. Sa kanyang murang edad, ay dapat ay nag-e-enjoy at nakikihalubilo ito sa kanyang mga kapwa kamag-aral. Pero sa nakikita ni Ma'am Letty, iba ang ikinikilos ng batang si Balong. May bigat sa pagkatao nito na hindi niya mawari kung ano iyon. Nasa loob ng classroom si Balong. Tulad ng dati, ay panay ang tawanan at harutan ng kanyang mga kaklase sa isa't isa, habang siya ay mag-isa lamang sa sulok. Dahilan naman, upang pagbulong-bulungan siya ng iba niyang mga kaklase at pagtawanan habang siya ay pinag-uusapan ng mga ito. "Yew, nakikita niyo ba yun? Parang hindi natin siya kaklase. Ang cheap ng gamit niya eh." "Ay oo, nung isang araw nga ay walang baon yun eh," sabi pa ni Elmer, isa sa mga kaklase ni Balong. "Ang weirdo niya no? Sa bagay, wala naman akong pakialam eh. Basta't ang alam ko lang, may baon ako." Sambit pa ng maarting kaklase ni Balong. "Ako din naman ay may baon. Hindi ako namimigay sa mga mahihirap." Sambit na isa na halatang nagpaparinig pa sa kanya. Hindi na lamang sila pinansin ng batang si Balong. "Kawawang Balong." Sambit pa ng ilan niyang mga kaklase. Sa totoo lang, ay naiyak na siya sa mga oras na iyon dahil lahat ng mga sinasabi ng kanyang mga kamag-aral ay pawang may katotohanan. Hindi siya katulad ng kanyang mga kaklase na naibibigay ng kanilang mga magulang ang mga pangangailangan nila. Ibang-iba ang buhay ni Balong sa mga ito. Dahil sa murang edad niya, ay naranasan niyang tipirin ng sarili at mag-ipon kahit wala siyang sapat na pang-ipon. Naaawa man siya sa kanyang sarili, pero wala siyang magawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang mga masasakit na salita dahil iyon ang kanyang kinalakhan at alam niyang wala siyang magagawa roon. Natapos ang buong araw na nasa sulok lamang si Balong at madalas na siya ang pinag-uusapan dahil sa damit at mga bagay na ginagamit niya. Dahil nga may mga magulang na nag-iintindi sa kanyang mga kamag-aral kung kaya't maayos ang mga gamit at mga damit ng mga ito. Hindi tulad niya na panahingi lamang sa kapitbahay ang isinusuot nitong uniforme. Kaya naman kung hindi kulay kutim na ay naninilaw naman ito
dahil sa sobrang kalumaan. Kaya naman panay pangungutya at panglalait ang naririnig niya mula sa kanyang mga kaklase. Hindi na lamang ito iniintindi ni Balong. Dahil alam niyang hindi pa naman nila nararanasan ang maging salat sa buhay. Magutom at higit sa lahat ay maulila sa magulang. Kaya't marahil ay nasasabi nila ang mga bagay na yun sa kanya. Tumaan ang mga araw at tulad ng dati ay wala pa ring binibigay na baon si Aling Susan kay Balong. Buti na nga lang pagka-uwi niya kahapon ay inutusan siya ni Aling Ason na mag-igib ng tubig sa kabilang bayan kung kaya't naabutan siya nito ng 10 piso. Kaya naman nakabili siya ng tinapay sa panaderya. Kahit papaano ay nalamdaman ng kumakalam niyang sikmura. Ngunit hindi yun sapat kaya naman kinabukasan sa kanyang eskwelahan ay naglakas loob siyang makihalubilo sa kanyang mga kamag-aral. Lumapit siya kay Fernan at sinabi niya rito na, magtatanong sana ako kung ayos lang bang hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Balong ay agad na pinutuloy yun ni Fernan. Nako, kung manghihingi ka, sorry pero hindi ako charity eh. Uwi ka nito kay Balong. Napahiya naman ang husto si Balong sa ginawang iyon ni Fernan. Walang patid naman ang tawanan sa loob ng silid. Dahilan upang patakbong lumabas si Balong. Papalayo sa mga ito. Nasalubong niya ang guro nilang si Ma'am Letty. Ngunit diretso lamang siya habang palayang-iyak nito. Agad namang kumunot ang noo ni Ma'am Letty sa nakita niya. Dahilan upang sinundan niya si Balong at nakita niya ito sa isang sulok. Habang nakatanaw sa ibaba ng kanilang kantin, nakita niya itong umiiyak at panayang hagulkol habang nakahawak sa kanyang tiyan. At doon ay narinig ng guro ang gutom na dinaranas nito. Kit nilapitan niya si Balong at kinausap. Iho, ayos ka lang ba? Sambit pa ng guro. Agad namang umiling ito at nalungkot. Hindi ito nagsalita, bagkus ay umiyak na lamang ito. Halika, yaya ni Ma'am Letty sa batang si Balong, patungo doon sa kantin. Hindi man nagsasalita ang bata, alam ng guro na nagugutom na ito, kaya naman ang ayain niya ito, patungo doon sa may kantin, ay agad namang umaliwalas ang mukha ni Balong. Talaga po? Salamat po ma'am. Nangingilit ang mga luha sa mga mata ng batang lalaki. Agad namang umiti pabalik ang gurong si Letty. Mukhang paborito mo ang espageti ah. Komento pa ng guro habang nakangiti. Opo ma'am, paborito ko po talaga ang espageti. Dahil yan po kasi ang binibili sa akin ng ina ko noong siya po ay nabubuhay pa. Sambit pa ni Balong habang nakangiti ito. At kahit hindi sabihin nito, ay may kakaunting lungkot pa rin sa mga mata nito pag nababanggit ang kanyang namayapang ina. Napansin naman niyo ni Ma'am Letty, kaya't agad niyang nilihis ang usapan. Ganun ba? Sige, kumain ka lang ng mabuti ha. Break time iyon nang makita niya si Balong na umiiyak, kaya't naisipan niyang ilibre na lamang ito. Nakaramdam kasi siya ng awa sa batang lalaki, sapagkat alam niya ang pakiramdam ng nagugutom. Maraming salamat po, Ma'am Letty. Sambit ni Balong habang ito ay nakangiti. Hinitian naman siya pabalik ng guro. Sige iho, kumain ka lang ha. Kapag gusto mo pa, ay sabihan mo lang ako at order pa tayo. Sambit pa ni Ma'am Letty habang ito ay nakangiti. Maya-maya ay napansin ng guro ang pananahimik ni Balong. Kaya naman habang kumakain, ay agad na nagtanong ang guro sa kanya. May problema ba iho? Bigla ka atang nanamlay. Tanong ng guro. Kasi po, hindi naman po ako nabibili ng tiyahin ko ng mga ganitong pagkain po. Ito po kasi ang unang pagkakataong nakakain po ako ng masarap. Malungkot na sambit ng bata. Agad namang naawa si Letty sa sinabing iyon ng bata. Hindi ka man lang ba binibigyan ng kahit kaunting baon? O kahit man lang snacks? Tanong pa ng guro sa kanya. Agad namang umiling si Balong. Hindi po eh. Palagi po kasing sinasabi ng tiyahin ko na magtipid daw po. Sambit pa ng bata habang mahihimigan ang lungkot nito. Ah, ganun ba? Dahil ba yan sa hirap ng buhay? Natural lang naman yan, iho. Kaya, magsasalita pa sana si Ma'am Letty nang biglang magsalita si Balong. Hindi lang po sa kahirapan pero dahil po sa pagsusugal niya, nagsusugal po kasi ang tiyahin ko. Sambit pa ng bata. Nagulat naman ang guro nang marinig niya iyon. Hindi ito makapaniwala na ganoon palang ginagawa ng tiyahin nito. Pasensya ka na iho ha, hindi ko alam na ganoon pala ang tiyahin mo. Sambit pa ng guro.
na halatang nag-aalala sa batang lalaki. Ngumiti naman ng mapait si Balong. Ayos lang po, ma'am. Nalulungkot lang po talaga ako. Wika ng batang lalaki. Bakit? Dahil ba yan sa hindi pagpapabahon sa'yo ng tiyahin mo? Usisa pa ng guro. Umiling muli si Balong. Hindi naman po dahil doon, ma'am. Kundi dahil hindi po ako naiisip ng tiyahin ko. Dahil mas gusto niyang ibuhos ang pera sa pagsusugal kesa sa pambahon ko po, ma'am. Sambit pa ng batang si Balong. Sa murang edad, ay ganoon ito kung magsalita. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ay ako na ang magbibigay ng baon sa iyo, Balong. Basta mag-behave ka lang ha, at mag-aral ka ng mabuti. Sambit pa ng gurong si Letty. Saka ito ngumiti. Dahil doon ay agad na umaliwalas ang mukha ng lalaki. At tumangutango habang ito ay nakangiti. Opo, ma'am. Sambit ito at masayang-masaya. Magmula noon, ay palagi nang magkasamang kumain si Ma'am Letty at Balong. Madalas mang bulihin si Balong sa eskwelahan, ay hindi na lamang niya pinapansin ang panlalait at panginsulto sa kanya. Gaya ng isang araw, ay nagparinig ang kanyang kaklas sa kanya. Totoo ba? Nakita mo siya? Sambit pa ng isa sa mga kamag-aral niya na si Rochelle. Habang bumubulong-bulong sa isa pang nambubuli sa kanyang si Erica. Oo, totoo yun. Pulubi kasi yan eh. Walang pambili. Sambit pa ni Erica. Habang ito ay tumatawa pa. Sino naman ang kasama? Sambit pa ni Remy, na isa rin sa mga nambubuli kay Balong. Sino pa ba? Di si Ma'am Letty. Nalili mo siya roon kasi wala siyang pambili ng pagkain. Yak, nakakadiri. Sambit pa ni Erica. Habang nakangisi ito na halatang naiinis dahil kasama lagi ni Balong ang kanyang paboritong guro. Hindi na lang ito pinansin ni Balong. Hanggang sa bigla na lamang siyang tapunan ng Diyos na Erica ng pasadya. At ibinuhos ito sa kanyang damit. Oops, sorry. Sambit pa ni Erica. Habang ito ay nakangisi kay Balong. Nagtawa na naman ang mga kaibigan ni Erica. At pati na rin ang buong klase ay napatingin na rin sa kanila. Natutuwa ang mga ito sa nangyari. Napatingin rin sa Erica at sumenyas pa sa mga kaibigan niya. Deserve naman yan eh. Sambit pa ni Remy habang ito ay nakangisi. Balong, salot ka talaga. Sabi pa ng mga ito. Habang tawa ng tawa ang lahat, ay panay-iyak lamang ng iyak si Balong. Maya-maya pa ay dumating na ang gurong si Ma'am Letty sa section nila Balong. Doon ay nakita kaagad ng guro ang lahat ng mga estudyante niya na nagtatawanan habang umiiyak si Balong. Anong nangyayari dito? Bakit pinagkakaisahan niyo si Balong? Galit na tanong ng gurong si Ma'am Letty sa kanyang mga estudyante. Lahat ay nagsatahimik nang marinig ang galit na boses ng guro. Ganyan ba ang itinuturo ko sa inyo? Nakabutihang asal ha? Bakit niyo binubuli si Balong? Galit at halatang pinagtatanggol ang pobreng si Balong. Kilala niyo ba siya para ganyanin niyo? Sagot, sigaw ni Ma'am Letty, habang ito ay galit na galit pa rin sa kanyang mga estudyanteng bully. Hindi niyo alam ang pinagdaraanan ni Balong. Hindi tulad niyo. Gumagawa siya ng paraan upang makakain lamang. Mapalad kayo dahil may nakakain pa kayo. Si Balong, kaya ako siya sinasama at inililibre, ay dahil nagpresenta ako upang makatulong sa kanya dahil hindi siya pinapabaunan tulad niyo at hindi rin ganoon kayaman ang pamilya nila. Para siya ay makapagbaon ng masasarap. Naiintindihan niyo ba ang sitwasyon na meron siya? Sambit pa ni Ma'am Letty habang pinagagalitan ng mga estudyante nito. Hindi madaling kitain ng pera. Pero kayo ay hinihingi niyo lamang sa mga magulang niyo. Si Balong, ginagawa niya ang makakaya niya. Kaya pwede ba? Huwag niyo siyang tatawanan at huwag niyo na yung gagawin sa kanya. Kung hindi, ipapaguidance ko kayong lahat. Sambit pa ng guro. Sorry po, ma'am. Sambit ng kanyang mga estudyante, maging ang nambubuli kay Balong. Huwag kayong mag-sorry sa akin. Kay Balong kayo mag-sorry. Sa kanya kayo mag-sorry ng sincero. Utos ng guro. Agad namang humingi ng tawad isa-isa ang mga kaklase ni Balong na nakaramdam ng pagkapahiya sa kanilang mga sarili. Sorry Balong ha. Sambit ng mga ito. Ngumiti naman si Balong at pinatawad ang mga ito. Ayos lang yun. Pasensya na rin kung naiisip niyong inaagaw ko ang atensyon ni Ma'am Letty. Sambit pa ng batang lalaki. Habang napapaiyak na ito. Napangiti naman ang gurong si Ma'am Letty dahil nakita niya ang sinseridad sa mga bata
kaya lahat ng kanyang mga estudyante ay nilibre niya after ng class. Tuwang-tuwa naman ang mga estudyante na agad namang nagsipuntahan sa kanilang kantin. Magmula noon ay hindi na binubuli pa si Balong ng kanyang mga kamag-aral. Mas inuunawa at iniintindi na siya ng mga ito. Maging ang mga katulad niyang may kaparehong sitwasyon sa buhay. Paglipas ng panahon, nang makatapos na nga si Balong sa elementary, ay tinulungan siya ni Ma'am Letty na makakuha ng scholarship at educational assistant upang makapag-aral siya ng tuloy-tuloy. Inilapit rin siya ng guro sa ahensya ng DSWD upang mabigyan ng aksyon ng pagmamalupit ni Aling Susan sa batang si Balong. Kalaunan, ay nawala na ang custody ng tiyahin sa bata at nalipat na kay Ginang Letty na siyang tumayong guardian ng bata hanggang sa dumating ito sa tamang edad. Ang naiwang pera ng kanyang namayapang magulang ang siyang ginamit ni Balong upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng scholarship program na nilakad ng kanyang guro at guardian si Ma'am Letty. Dumating ang panahon na nakapagtapos na nga si Balong sa kursong Business Administration, Major in Accounting. Kasabay noon ay ang pagre-retiro naman ng gurong si Ma'am Letty na ngayon ay kanya namang inaalagaan bilang pagtanaw ng utang na loob sa isang taong hindi naman niya kadugo, ngunit nagpakita ng tunay na pagmamalasakit at pag-aaruga sa kanya noong mga panahong hindi pa niya kaya. Ngayon si Balong ay meron ng magandang trabaho at may malaking sahod. Nabalitaan naman niya na ang kanyang tiyahin na hindi lamang nalulon sa pagsusugal, kung hindi pati na rin sa pinagpabawal na gamot. Kaya naman ngayon, ay nakakulong na nga ito. At walang kahit sinong pamilya ang dumadalaw dito. Maging si Balong ay walang planong dalawin ng kanyang tiyahin. Hayaan niya lamang itong magdusa sa kalupitang ginawa nito para sa kanya.